Nag-harvest kami ng kamote dahil nag-crave yung mga bata ng ginataang bilo-bilo. Ito yung purple na kamote kaya masarap siyang ihalo sa ginataang bilo-bilo. Ito ang aming pinaka-favorite na pangmeryenda. Sobrang lalago na nitong aming Hawaiian sweet potato kaya kailangan ay i-cut ko muna yung kanyang mga vines bago namin ma-harvest yung kanyang laman. Last harvest namin 7 months ago ay ganito kalalaking kamote yung mga nakuha namin. Oh my God! Oh my God! Lalo ba kalaki to? Ay, sus! Grabe! Grabe naman yan! Oh my God! Looks like a pumpkin. Ito yung pinakamalaking kamote na na-harvest namin 7 months ago at ang timbang niya ay umaabot ng 5.35 kilograms. Kaya excited na akong mag-harvest uli at titingnan natin kung mahihigitan ba natin itong 5.35 kilograms last time. Bibigyan ko lang muna ng pang-snack itong aming munting prinsesa. Nakasilong siya dito sa ilalim ng aming frangipani tree dahil sobrang init ngayon, summertime ngayon dito sa Australia. Sobrang lalago na nitong vines ng aming kamote at natatakpan na rin yung aming daanan kaya puputulin ko na ito ngayon bago kami mag-harvest ng mga laman nito. Itong garden namin ay hindi lang pinagkukuhanan ng pagkain, ito rin ang pinakamalaking playground ng aming pamilya. Dito kami madalas mag-family bonding lalo na tuwing harvesting time. Super nag-e-enjoy ang mga bata tuwing namimita sila ng gulay at prutas sa aming garden. Lalo na kapag nag-harvest kami ng kamote tubers kasi na-excite silang makita kung gaano kalaki yung laman sa ilalim ng lupa. Wow! Yep. Ooh! Look something. That's right. I think you're playing. Naniniwala kami na ang gardening ay isang magandang activity para sa mga bata. Mas mainam ito kaysa magbabad sila sa gadgets. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa muna namin binibigyan ng gadgets yung mga anak namin at hindi muna namin sila pinapanood ng TV. Mas maganda na yung maglaro sila sa real world at mag-connect sa nature. Ang laki. Okay. Ito malaki din. Nasulatan ko. Oops, oops. Oh, may natamaan na naman ako. Oops, matigas pa eh. Sana hindi mabalit ang shovel. Parang bumibigay na. Oh, may isang maliit. Wow. Parang kailangan ng dito. Yung shovel na malaki. Grabe. Oh! Oh my God! OMG! Oh my God! Ah, grabe ang bigat! Kaya naman pala ang hirap. Ang daming mga earthworms, ibig sabihin yan ay healthy ang lupa dito. Ito parang malaki din yata to ah. Meron pang isa. Ito muna. Mas madali. Woo! Ang laki din ah. Good size. Oh my God. Yeah, I could. Be careful, not to drop it. Oh! Is it heavy? No. Another big one. Look at that. Another big kamote. Look at our harvest. Giant kamote. May isa pang nakalipas. It's Dad. Another big one. Another big one. Oh! Oh my God. Dad, look at it. Oh!
How many big ones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Put them 7. together. Lakas naman nito. Oh, the biggest one. This is the biggest. Oh, that's enough now. Ito na ang mga harvest namin na kamote at ikikilo namin mamaya itong pinakamalaki para magkaalaman kung mas malaki ba ito compare doon sa last harvest. At para magkaalaman ay titimbangin na namin itong pinakamalaking na harvest namin ngayon at ito ang kanyang kilo, 4.96 kilograms. Mas mabigat pa rin yung last na harvest kasi 5.35 kilograms yon at 4.96 lang itong bagong harvest. Pagkatapos mag-harvest ay diretso na kami na magluto ng ginataang bilo-bilo. I'm gonna do 1, 2, 3. 2, 3. I'll create this into a big one. That's for fun. Gustong-gusto ng mga bata na gumawa nitong bilo-bilo kasi para daw itong Play-Doh. I better beat you. Lahat kami dito ay may participation sa paggawa nitong aming ginataang bilo-bilo. Ako at ang mga bata ay nagbibilog-bilog nitong bilo-bilo at yung tatay naman ang nagready ng mga kamote at saka yung langka na gagamitin. At pinakuluan na rin niya yung gata at saka yung ginamit namin dito na pangpatamis ay yung aming honey galing sa aming sariling beehive. Auntie Moody stage champion. Because the cute champion. She's the cutest. Mama is the slowest champion. Mama is not a champion of anything. You? Oh, she's sad. Whoa, she's champion of doing Billo. Nothing else. That's that. She's a champion of that dress. Oh no. I got that. Wait. Instead of rolling it with 2 hands, try to roll it on your plate. And try to roll it in your bowl. Ah! And what? Does this look like Play-Doh? Wait. Oh. I'm the champion of biking, Mama. Yes. Try to run outside. I could beat you. Even people that are biking. Maybe later on we'll have a running contest. No, we'll have a biking and running contest. Guys, we'll have a running contest. I mean a biking contest because you don't know how to bike. I mean you have to go on Mika's scooter. Wait, Dada and me will beat you because I'm the most champion of biking. I will beat you, Dada. I will beat anyone who's biking. And I will beat you also, Mama. I'm super fast now. I mean, this is not the last biking day. Let's do some water. Medyo makalat at magulo yung aming pagbibilog-bilog ng bilo-bilo pero okay lang yan. Ang importante ay nag-e-enjoy ang mga bata. Dahil isa ito sa magandang part ng kanilang core memories. Ang pinaka-favorite ng aming bunso ay itong bilo-bilo at yung panganay naman namin ay favorite niya itong langka. Pagkatapos ng mahabang proseso mula pag-harvest ay luto na rin sa wakas itong aming pinaghirapan na ginataang bilo-bilo. Is this the Billo? Yeah, that's the bilo-bilo. At napapalakpak pa yung aming bunso. Ibig sabihin ay masarap yung aming bilo-bilo.